So yan, Elises, big bike naman tayo ngayon. Bagong 400cc na matipid sa gas. Silipin natin ngayong araw, tara. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit draw. Yeah, she give me that claim I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Bad bitch, yellow taxi. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are friends. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cough. I got 4 off the one top. I remember. Ayan na siya, Elises. Husqvarna 400cc. Expressway legal na siya. Napakaganda, o. Ayan, o. Ganda ng headlight niya, oh. Tapos, ito DIY na lang yan. Hindi na yan stock. Tingnan natin yung kanyang panel gauge para makita ninyo. Yan, fully digital na tayo sa panel gauge. May neutral indicator, engine check. Tapos may mode, speedometer sa gitna. Tapos nakalagay po, side stand down. Oh, nadedetect niya kung naka-side stand. Tapos may RPM indicator, fuel gauge, may time. Napaka-importante niyan. And then, temperature check. May mode din yan. Ayan, oh, dito. Pag pinindot mo to, ayan, makikita mo yung fuel range niya. Tapos papindot mo pa ng isa, yung trip meter, trip 2. And then ito, road. Pwede mong i-off yung kanyang ABS sa likuran. Dahil pag nag-lock yan, hindi siya applicable for off-road. Kailangan hindi nagla-lock yung yung disc sa likod. So yung ABS kasi for safety yan para sa mga regular roads. Pero pag off-road, so kailangan deactivate natin yan. So pwede din siya pang off-road. Napakahusay. And then itong isang button para i-reset. And ibahin yung mode niya. Ayan, naka super moto mode na siya. Ibig sabihin, activated na yung kanyang dual channel ABS. So, mas astig na siya. Sa kaliwa makikita ninyo, meron pang ilaw yung mga indicators niya. High beam, low beam, turn signals. Ayan. Tingnan yung turn signals. Oh. Napakaganda. Napakalakas ng turn signals niya. Lalo na sa likod. Papakita ko sa inyo yung likod niya, ha. Ayan, oh. Ang ganda ng taillight niya, Nelisens. Talagang outstanding sa ibang mga motor nowadays. Pati yung turn signals niya. LED na napakalakas. By the way, sabi nung may-ari nito, hindi daw to China, Sweden. Etong bike na to. So, ito ay inspired din ng KTM. KTM ang nag-handle neto. So, halos kaparehas nung sa KTM Duke 390. Kaya ako nasabing matipid sa gas kasi makikita nyo, single cylinder lang siya. Ayan o, isa lang yung pinaka-tubo niya para sa exhaust. And may built-in na siya na skid plate. Bali, ito ay DIY lang ni Sir yan para may added design lang. Pati yung tambucho, napakaganda. Tingnan nyo. Stock lang yan, ha. Stock lang. Ayan o. Ganda, di ba? Tapos may built-in dito na parang tire hugger. Napakaganda rin ang play ng suspension. Ayon kay Sir, medyo in-adjust lang to ng isa kasi pagka medyo tagapandakan ka, hindi ka pinahiyaan ng height. So, mas maganda na pag sampa mo sa motor, lulubog siya. So, mas mababa yung seat height niya. So, I'm around 5'3 to 5'4 in height and abot ko naman siya. Isa pa sa maganda sa motor na to is napakagaan, Nelisens. 148 kilograms lang ang motor na to. So, kayang-kaya para sa mga beginners. And sa mga magtatanong, yes po, expressway legal na siya. Ang ganda dito, nakikita nyo, 401. Astig, di ba? Meron pa ditong parang bottle holder, no? Pwede ka talagang mag-clip ng mga aftermarket parts. Napakaganda ng chassis niya at suspension. Very good talaga to for touring. At the same time, naka-dual sport tires na rin siya, parang all-terrain. Kahit nasa highway ka o sa off-road, pwedeng-pwede. Naka-inverted shocks na rin siya. Ayan, no? Baliktad na, di ba? Napakahusay. Meron din tong power na 43 HP at 9,000 RPM. Habang ang max torque naman nito ay 37 Nm at 7,000 RPM. Seat height niya is 32.9 inches. O kung mas familiar kayo sa millimeters, ang seat height nito is 835 millimeters. Ground clearance naman niya, very effective din. Hindi sasayad sa mga humps and good for off-road dahil meron tayong 170mm na ground clearance. Ayan, kitang-kita yung chassis niya. Ganda, oh. Wow! Husay, di ba? Yung seat niya, pwede ka pa rin mag-angkas. Very generous. Manipis lang siya, pero good pa rin kahit mag-aangkas ka. So, mga magtatanong, ano naman to? Kasi built-in to eh. So, ito ay para naman sa mga bag. Meron siyang specific na bag na imamagnet mo na lang dito kung gusto mong mag-extra baggage. Tapos, pinakabitan din natin siya ng G-Star horn. Ayan, o. On natin yung G-Star horn. Diba? Mas maangas kasi may
passing light pa. Tignan natin sa unahan. Ayan siya, oh. Wow! Napakaangas. So, sa mga magtatanong, ang SRP ng motor na ito ay 295,000 pesos. Ayan, very affordable. Very good for beginners. And kahit sa more seasoned riders na naghahanap ng pwedeng pang daily commute na big bike at expressway legal, napakahusay ng isang to. Ganda ng kanyang ano. Ayan, Husqvarna. Pinakabitan na lang din ng mini driving light. So, salamat kay Sir. Shout out. Napakahusay. Ayan pa yung kanyang ano, cooling system. Oh. Kitang-kita yung radiator niya. No? Ang ganda. Ganda. Nagustuhan ko yung design niya. Para siyang pang touring. Pati yung kanyang ano, side mirrors. Ayan o. Oh. Bilog type. Kitang-kita mo yung mga nasa paligid mo. Goods na goods. Nagustuhan ko rin yung ilaw. Ayan o. Oh. May ilaw yung mga ano niya. May push start din. No? Tapos kompleto na yung information dito. Napaka-astig. Goods na goods. Good na bike to for mga naghahanap ng expressway legal na motor. Napakaganda. Okay, syempre, last but not the least, sound check tayo, guys. Yun, oh. Got yung headlight, oh. Ganda. LED na. Okay, sound check. Angas! Solid!